I almost got married, pero God kept calling me back. And in the end, I realized He had been calling me all along. Hi, I'm Sister Terry, a daughter of St. Paul. At kapag binabalikan ko ang buhay ko ngayon, masasabi ko talaga, matagal na akong tinawag ng Diyos bago ko pa lubos na maintindihan kung ano yun. Sometimes, God's call doesn't come as a loud voice. Minsan, nagsisimula lang ito sa maliliit na sandali, sa pamilya, sa panalangin, sa mga simpleng karanasan ng buhay. Lumaki ako sa isang pamilya na may malalim na pananampalataya. Ang nanay ko, ang halos bulag kong lola, at ang katekis kong guro. Hindi sila mahilig sa masahabang sermon. They simply live their love for God. At natuto ako sa pagmamasid sa kanila. Tuwing Kwaresma, kumakanta ako ng pasyon kasama si nanay at Lola Iska. Mahilig din ako magdasal kasama ang lola ko. At madalas ako mag-alay ng mga bulaklak sa maliit naming altar para kay Mama Mary. Minsan pa nga, naglalagay ako ng tuwalya sa ulo ko na parang belo. Tingin ako sa salamin at sasabihin ko, parang madre na ako. Parang laro lang iyon. Pero ngayon, naisip ko, baka noon pa man, may itinanim ng binhi ang Diyos sa puso ko. Growing up, hindi naging madali ang buhay ko. Noong college, nagtatrabaho ko sa aming eatery sa umaga at nag-aaral sa gabi. Life was practical, busy, real. Isang beses, nag-apply kami ng kaibigan ko sa Religious of the Good Shepherd sa Quezon City. Na-interview kami, nasuri kami, at pinababalik kami. Pero nang sabihin ko yan sa nanay ko, sabi niya, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Sumunod ako, nakatapos ako, naging guro ako, at nakapasa ako sa board exam. Everything looks stable. Isang araw, dumating sa aming barangay ang Redemptorist Fathers at ang Daughters of St. Paul para magmisyon. Nakita kong paano sila bumisita sa mga pamilya, kung paano nila dinadala ang salita ng Diyos sa mga tahanan. At may nagising sa puso ko. It felt alive, personal. Sa isang vocation search-in, tumimo sa puso ko ang mga salita ng Ebanghelyo. What does it profit you to gain the whole world and lose your soul? At sa isa pang paanyaya, come, follow me. Kahit umuwi na ako, hindi nawala ang mga salitang iyon sa puso ko. Pero may ibang plano ang pamilya ko. Gusto nila ako mag-asawa at isang araw may lalaking dumating upang formal na nahingi ng kamay ko sa kasal. Alam niya na gusto kong maging madre, pero handa pa rin siyang pakasalan ako. Pero habang papunta siya sa aming bahay, na-aksidente siya, namatay. Nagluksa ako, totoo yun. Pero sa katahimikan ng pangyayaring iyon, may naramdaman akong hindi maikakaila. God was serious about calling me. For 2 years, nakipagbuno ako sa takot, sa expectations ng pamilya, at sa sarili kong mga pagdududa. Isang pare ang nagsabi sa akin, choose the higher value in your life, spiritual or material. Hindi na nawala sa isip ko ang tanong na iyon dahil hindi ako pinayagan ng immediate family ko. Humingi ako ng tulong sa tiyuhin ko. Siya ang kumausap sa pamilya ko. Siya ang sumuporta sa akin. At dahan-dahan, nagbukas ang mga pinto. May mga taong tumulong para sa mga kailangan ko sa kumbento. Mga magulang ng estudyante ko at mga kababahian sa simbahan. Parang tahimik na inaayos ng Diyos ang lahat. Nung araw na aalis na ako papuntang Pasay, sobrang umiyak ang nanay ko at sobrang sakit ng damdamin. Gusto pa niyang tumalon mula sa jeep. Naging hysterical naman ang tiyahin ko. Nakakagulat. Pero hindi ako umiyak. I felt peaceful. Pero nung unang gabi ko sa kumbento, doon ako umiyak. Na-miss ko ang pamilya ko. Sobrang homesick ako.
Sa unang visiting day, nagmamakawa ang nanay at kapatid ko. Uwi ka na. Pero sinabi ko ng mahinahon, dito na ako. Araw-araw kong pinagdadasal na sana ay maunawaan nila at sa biyaya ng Diyos, naunawan din nila. Ang buhay reliyoso ay hindi madali, pero ito ay malalim at makahulugan. Bilang isang Pauline missionary, nakaranas ako ng maraming panganib. Nasa harap ako ng mga tangke noong EDSA Revolution. Nasa Legazpi ako nang sumabog ang Mayon Volcano. Nasa Baguio ako nang tumama ang isang napakalakas na lindol. May mga lugar na tinatandyahan kami. May mga panahon ng hirap at pagod. At ngayon sa aking pagtanda, nararamdaman ko na rin ang mga sakit sa katawan. Pero sa puso ko, nag-aapoy pa rin. Dahil alam ko na minahal ako ng Diyos, kaya niya ako tinawag. At hindi niya ako kailanman iniwan. Serving as a daughter of St. Paul, bringing Christ through media and presence has given my life a meaning beyond anything I could have planned for myself. Kung may nararamdamang tahimik na tinig sa puso mo, huwag mo itong patahimikin. Maaring hindi ito malakas, maaring hindi agad malinaw, maaari pa nga nitong baguhin ang mga plano mo. Pero kung nagdadala ito ng malalim na kapayapaan, pakinggan mo ito. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos mula pa sa pasimula, mula sa ating pagkabata, sa mga pangarap na akala natin ay laro lamang. At matiyagan niya tayong hahanapin hanggang sa makinig tayo. Kung ikaw ay nagdi-discern sa iyong bukasyon, huwag kang matakot magtanong, makipag-usap sa isang sister, dumalo sa isang vocation search-in, at magdasal ng tapat sa Diyos. At kung nararamdaman mong naaakit ka sa buhay at misyon ng Daughters of St. Paul, explore it dahil ang buhay mo ay hindi aksidente. Pinili ka, minahal ka, and your calling might simply be waiting for your yes.